i-dokumento lang ako. Kaya ma-document maguna ko, napo ko'y rason ba nga, napo ko'y ikapadayag sila nga mo ni ningulikta kag tag 2,000 sa mo adiri para bitaw ka nang ako ba legalize lang ba utana magud ko dito sa nag-release sa kwarta napami tagaan ani ma'am siya nga inyuha man ang kwarta wala na mo yang tagaan na so sa ato pa day wala sila kabalo sa ato pa day dili din na walay authorized nga tao nga gitahasan nila nga inaana mahimong legal ang inyong pagpangulikta diri sa amoa. Nag-viral ang video na ito kung saan nagkasagutan ng isang barangay worker at isang benepisyaryo ng ayuda sa Kapos ng Kita o AKA program ng Department of Social Welfare and Development sa Davao City. Sa video, kinuwestiyon ni alias Kiko ang umano'y pilit na pahihingi ng staff ng 2,000 piso mula sa natanggap niyang 5,000 pesos na cash assistance. Ayon kay alias Kiko, gagamitin sana niyang pambili ng gamot ng kanyang kapatidang ayuda, kaya nakiusap umano siya sa barangay staff na 500 pesos lang ang kaltasin. Pero ayaw umano pumayag ng staff kaya sila nagkasagutan. Mga unta ko ba? Unta. O nga, pwede 500 lang. Kaya na problema sa akong magulang. Mga tabangunon po na mo kay bahin na ng medical nga problema niya. Sayang, kibali pag umangkon ako ba? Mato nga, ang nakahatag yun, ang akong anak, akong pag umangkon, magulang na ako, akong asawa. Nakahatag yun og 2,000 nga katidad. O, tigi sa isa. Ayon kay alias Kiko, hindi lang umano siya ang kinaltasan dahil nangyari din umano ito sa iba pang benepisyaryo sa kanilang barangay. Sinabi naman ng Department of Social Welfare and Development na iniimbestigahan na nila ang nasabing insidente. Muli rin itong nagpaalala sa mga benepisyaryo na bawal kaltasan ang sinuman ng ayuda na ibinibigay sa ilalim ng programa ng kagawaran. Hindi pwede kunan ng maski magkanong portion yung amount that they have received. Bawal po yan. Kahit pa may usapan kayo. So, sa lahat ng mga beneficiaries na mayroong ganong similar complaints, wala kayong obligasyon na ibigyan sila kahit magkano. Kinumpirma naman ng barangay na tauhan nila ang nasabing staff. Ngunit itinanggi nitong alam nila ang sinasabing pagkaltas sa ayuda. Sinubukan na rin itong paharapin sa investigasyon kasama ang complainant, ngunit hindi ito sumipot at hindi rin natagpuan sa kanilang bahay ng puntahan ng news team para hinga ng pahayag. Sa ngayon, nagigipaunayan na ang DSWD Legal Unit sa Public Attorney's Office o PAO para sa investigasyon at case build-up. Posibleng managot ang barangay worker kapag napatunayang totoo ang bintang sa kanila. Plano rin ng DSWD na maglagay ng mga pulis kapag may payout ng ayuda upang maiwasan ang mga katulad na insidente. Nalain Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.